Paglapit ni Kira, nagulat siya sa paghahabulan ng dalawang anak niya, kaya sinisitan niya ito para tumigil na. Aidan, Alden, come here! Mabilis namang lumapit ang dalawa sa mommy nila. Ano problema niyo? Tanong niya. Siya, magkasabay pang turo ng dalawa kaya nagtanong ulit siya sa dalawa. Who started this? Alden, Aidan, sabay pa nilang sambit na ayaw magpatalo. Okay, fine. Naguguluhan na ako sa inyo. Enough na yan at aalis pa tayo, Aidan, wika niya. Saan po tayo pupunta, ma'am? Tanong ni Alden, patay mali siya kunwari walang alam. Sa mall, may bibilhin lang ang kuya Aidan mo. Gusto mo bang sumama? Tanong ni Kira sa anak. I see. Hindi po, mommy. Maiwan na lang po ako dito, taniya. Maya-maya lang piniringan na ni Aidan ang mata ng kanyang mommy ni kinagulat nito. Aidan, remove it. Stop playing. Akala ko ba alis tayo? Tanong ni Kira sa anak. I changed my mind, mom. I just want to play na lang po. Hide and seek at ikaw ang taya, ma'am. Habulin mo kami. Wika ni Aidan na magpapahabol sa kanyang mommy patungong garden para dalhin sa surprise date na ginawa nila ng kambal. Sanay na rin ng kanyang daddy na lumakad na tintay na lang ang kanyang mommy sa garden. Sumunod naman kaagad si Logan sa sinabi ng kanyang mga anak at napapangiti naman si Logan habang naglalakad. May mga madadaanan siyang malaking salamin at napatigil doon ng sandali. Napasulyap siya sa salamin para makita ang kabuuan ng reflection niya. Ganito siya ka-tense sa first date nila ni Kira. Pagsipat ni Logan sa pambisig niyang orasan, napakount siya ng 10 to 1 bago lumabas ng mansyon patungong garden. Nag-shortcut siya para mauna doon. Pagdating doon, nakita ni Logan na all set ng lahat, maging ang musikero, pati ng mga disenyo sinetap nila. At ang ganda, hindi mo mahalat ang mga batang nakaisip nito. Naupo na siya habang hinihintay si Kira. Ang usapan nila ng kambal, dadalhin nilang mommy nila dito at dito na sila makikita. Mga ilang minuto lang ang paghahantay ni Logan na sa tapat na niya na si Kira, Aidan at Alden at manang Celia na all support sa kalokohan ng kambal. Naririnig niya na rin ang pagmamaktol ng mommy nila. Aidan, Alden, mga anak, ano mang kalokohan to? Tanong nito sa dalawa na base sa tono ng boses ni Kira ay malapit ng mainis sa kambal. Sananyasan ni Logan ng mga musikerong mag-play ng instrument maging si Alden para alisin ang nakapiring dito at hindi na mainis pa lalong kanilang mommy. Nang malaglag ang piring nito, sumabay naman ang pagputok ng fireworks kaya napatingin ito sa kalangitan at kitang-kita ni Logan ang pagningning ng mga mata ng dalaga. Pasimpleng lumapit ako dito at bumulong kung nagustuhan ba niya. Ngiti lang ang sinagot ni Kira sa akin. Kitang-kita ko naman ang lokong ngiti ng mga audience namin na alam kong masaya sila para sa amin. Kira, tawag ni Logan sa pangalan nito para makuha man lang ang atensyon nito. Salamat naman at tinapunan na siya ng tingin ni Kira. Nakatingin lamang siya sa akin at halos hindi makapagsalita sa mga nangyayari at nakikita. Okay ka lang ba? Tanong ni Logan dahil hindi siya mapakali sa pananahimik ni Kira. Oo, ayos lang ako. Sagot nito at sa wakas nagsalita rin. Sinanyasan na rin ni Logan si Manang Celia na papasukin at patulugin ng kambal at gabi na rin masyado at may enrollment pa sila bukas. Nakuha naman kaagad nitong gusto kong mangyari. Nag-thumbs up pa ito sa akin bago sila pumasok ng mansyon. Naiwan naman silang dalawa at nanatiling tahimik pa rin dito. Kaya si Logan nang bumasag ng katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Niyaya niya na si Kira na maupo at tumango naman ito. Pinaghihila niya ito ng upuan bago sila umupo sa katapat ng dalaga. Tumayo si Logan at lumapit sa dalaga para iabot ang bulaklak na kinuha niya sa kabilang table. As usual, ngiti lang din ang sinagot nito sa kanya. At for the first time, ngumiti sa kanya si Kira like ng unang beses nitong nakita sa board meeting at nasar pa siya sa dalaga noon. Unti-unti na ring sinuserve ng servant ang cook ng mansyon ang pagkain nila na magsalita ito. Para saan pala to, sir? Curious sa tanong ni Kira. Para sa simula ng panliligaw ko sa'yo. Straight to the point ni Logan na sambit at tayo niya pa rin magpaligoy-ligoy pa. Doon na rin naman sila papunta. Lalo na mami to ng mga anak niya. Nakita naman ni Logan ang pagkagulat ni Kira sa sinabi niya dahil bigla itong nanahimik at napanganga at walang masabi. Seryoso ako sa'yo, Kira, at gusto kitang ligawan at maging isang pamilya na tayo. Dagdag pa ni Logan na mas lalo pa yata ni Kira na ikinagulat dahil bigla itong napainom ng tubig sa nerbiyos. Nakita ni Logan sa mga mata nitong labis na pagkabahala. Bakit? May problema ba? Tanong ni Logan.
O wala naman sir, nakakagulat lang kasi. Hindi naman natin gustong isa't isa, aniya. Marahil ikaw hindi mo ko gusto, Kira, pero ikaw gusto na kita. Hindi ko alam kung saan nagsimula pero nagising na lang ako isang araw. Laman ka na ng isipan ko. May mga times na hindi ako makatulog ng dahil sa kakaisip ko sa'yo. You changed my life, Kira. Binago mo ulit ang paniniwala ko sa pagmamahal. Ikaw ulit ang nagbukas na natutulog kong puso. Kaya sana hayaan mo ako makapasok sa puso mo. Para na lang din sa anak natin. Madamdaming wika ni Logan. Hindi ko alam ang isasagot ko pero sige, susugal ako. Hahayaan kong tadhana na gumabay sa atin. Kung tayong nilaan, tayo pa rin hanggang sa huli. Sa ngayon, kailangan na muna siguro nating makilala pang bawat isa. Ang tanong, makakapaghintay ka ba? Saad ni Kira. Oo naman, kahit kailan maghihintay ako sa sagot mo. Salamat. Teka nga, ikaw bang may gawa ng lahat ng ito? Tanong ni Kira. At hindi ni Logan alam kung ano sasabihin niya. After all, idea ng kambalito tayo niyang akuin. Sir, sabihin niyo na nagbibiro lang kayo? Tanong ni Kira. Hindi talaga ako makapaniwalang maniligaw ako sa kanya. No, seryoso ako, Kira. When I say it, I mean it. Sorry kung nabibilisan ka man sa mga nangyayari pero sigurado na ako. Ayun ay kung papayagan mo kung makapasok sa puso mo. Seryosong wika ni Logan kasabay ng pagtingin sa mga mata ng dalaga. Nakipagtitigan siya dito ng 5 minuto para malaman ni Kira na talagang seryoso siya sa babae. Nakita naman ni Logan ang pag-iwas ni Kira ng tingin at ang pagkunot ng kanyang noo. Hindi ko kasi alam ang isasagot ko sir sa tanong mo. Medyo nabibilisan lang ako sa mga nangyayari. Pwede bang bigyan mo na muna ako ng ilang buwan para makapag-isip-isip? Okay lang ba sir? Wika ni Kira. Okay lang. Ikaw naman ang masusunod basta nandito lang ako if you need me. Just one call and I'll be there. Sambit ni Logan. Tara na, kumain na tayo at lalamig ng pagkain. Ginitan lang siya ni Kira at nagsimula na itong kumain. Habang kumakain ito, hindi pa rin mawala-walang atensyon ni Logan sa dalaga. Tila nabibighani siya sa kasimplihan nito. Kung hindi mo nga siya kilala, iisipin mong dalaga pa siya. At walang baka sa kanya na nakapagluwal na siya ng kambal pa. Natigil ang pagtunghay ni Logan dito nang mapansin siya ni Kira. Bakit po sir, may dumi ba ako sa mukha? Conscious na tanong ni Kira. Ha? Wala naman. Masaya lang ako kasi kasama kita ngayon at pumayag ka. Sagot ni Logan. Sir, hindi naman ako pupunta kung hindi niyo ako pinagtulungan ng kambal. At isa pa, hindi ko alam na may lahi ka palang palabiro. Wika ni Kira sabay subo ng beef, mushroom soup. Wala sa lahat ng bagay seryoso ako. Diretsa ang sagot ni Logan. Gusto niyang maramdaman o makita ni Kira na seryoso talaga siya para dito. Bigla naman itong natahimik at hindi na nagsalitang muli. Sir, may tanong lang ako. Kailan pa kayo nagkakilala ni Sir Rickson? Curious sa tanong ni Kira. Since high school. Bakit mo naman naitanong? Nahiwagaan din si Logan kung bakit biglang si Kira na nagtanong tungkol kay Rickson. Medyo na-hurt siya na baka may itatanong pa itong iba. Wala naman sir, huwag niyo nang isipin yon. Wika ng dalaga. Hindi, okay lang yon. Pero tanong ko lang, may gusto ko na rin ba sa kanya? Mabait si Sir Rickson pero hindi siya gustong maging daddy ng kambal. Ayoko na ba magkaproblema kami ng mga anak ko? Kaya pinutol ko ng meron kami. So wala ba talaga? Baka nahiya ka lang sa akin. Hindi po sir, wala talaga. Sir na naman, Logan na lang, wika ng binata. Malapit na rin naman tayong maging mag-asawa, bulong pa ni Sir Logan. Sir Logan, may sinasabi ka ba? Tanong ni Kira at patay mali siya lamang ang binata. Siya nga pala sir, bakit ngayon ka lang nagpakita sa company? Napagkaamalan ko patuloy na si Mr. Smith si Sir Rickson. Nasa States kasi ako, wika ni Logan. Baka sakaling itanong pa niya. Ganun ba? Bakit mas pinili niya magstay sa US? Usisa nito, may business kasi ako doon at may mga undisclosed pa ako na tasks ng mga staff ko. Medyo malalim ng gabi kaya naisipan na ni Logan na ayain si Kira. Tara na, medyo lumalalim na rin ng gabi. Baka hinahanap na tayo ng kambal. Sige, mabuti pa nga, sagot ni Kira. Hinawakan ni Logan ang kamay ni Kira para alalayan sa paglalakad. Sabay na silang naglakad pabalik ng mansyon. Hinatid niya rin ito sa kwarto nito at umalis na rin. Tinanaw na lang ni Kira ang bulto nito papalayo na. Hindi pa rin siya makapaniwala na nakadate niya ito kanina. Ano kayang nakain nun at naisipan niya pero hindi ko talaga kinaya ang paulit-ulit na pagpapaalam niya sa akin na manliligaw siya. Sa dami ng single na babae sa mundo, ako pa talagang naisipan niyang ligawan. Nandyan rin naman ang mga nagkakandara pa sa kanya. Naitanong ni Kira sa sarili.
Hanggang sa nakatulugan na rin niya ang pag-iisip at pinapaubayan na lang niya sa tadhana ang lahat-lahat kung ano kapalaran ang ibibigay nito sa kanya. Kinabukasan, maaga pa lang, narinig na ni Kiera ang boses ng kambal na pinipilit ang kanilang daddy na pumunta ng swimming pool. May nakita raw kasi sila doon at gusto nilang itry. Dahil sa nangyari sa nakalipas, pinagbawalan na muna sila ni Kiera bago maligo sa pool. Malaking trauma sa kanyang pagkalunod ni Alden noon. Umango na siya. Dahil kilala ni Kiera ang mga anak, walang ibang pakikinggan yan kung hindi siya. Mga anak, huwag matigas ang ulo. I told both of you to behave, right? Wika ni Kiera. Tumango naman sila na sabay at biglang nagsalita. But mom, can you call daddy please? Pagsusumamo ni Alden. Ha? For what? Tulog pa siya anak at madami siyang workload. Sagot niya dito, nakita naman ni Kiera ang pagtamlay nito. Okay po, walang gana nitong sagot. Niyakap niya lang siya para mawala ang lungkot hanggang sa biglang sumulpot ito nang walang pasabi. Kaya biglang kumala si Alden sa pagkakayakap sa kanya at tumakbo na makita itong lumabas ng kwarto. Daddy, pwede mo ba ako usamahan sa swimming pool please? Tanong nito't nagpapakit pa. Pwede naman kung papayag ang mami mo, wika ni Logan. No, sagot ni Kiera. Hindi naman siya kontrabida sa lagay na ito, pero siyang ina and this time, siya dapat ang masusunod. No daw, paano ba yan? Atak! Sabay ng dalawa at naramdaman na lang ni Kiera na may kumikiliti na sa kanya. Kaya tawa na lang siya ng tawa sa kakulitan nilang dalawa. Dumagdag pa si Ida, nakakagising lang yata at naingayan pa sa kanilang tatlo. Ang gugulo kasi na mag-ama. Tumigil na nga kayo, inis na wika ni Kiera. Pero natatawa pa rin kasi siya. Ayaw nila siyang tigilan hanggat hindi siya pumapayag. Fine, sige, pero kasama ako. Sandali lang, magpapalit lang ako, wika ni Kiera. Narinig niya naman ang bulungan ng dalawa. Mission accomplished. Pa-chorus nilang sambit at nag-high five pa na parang buddies lang. Hindi ni Logan maipaliwanag ang sayang nararamdaman niya ngayon. Dahil nakakasama niya mag-ina niya at kasalukuyang hinahabol sila. Hanggang sa naabutan niya si Kiera at imbis na kamay nitong hawakan niya, sinadya ni Logan na yapusin pa to. Ang daya naman, maktol nito. You look good together, mommy and dad. Sigaw ng kambal na ngayon ay nag-dive sa malawak na pool sa loob ng mansyon. Bakit ba kapag silang nagsasalita, pakiramdam ni Logan para silang isang pamilya. Sa kakaisip niya, nakawala na pala si Kiera. Siya naman ang taya. Naghabulan sila hanggang sa napaatras si Logan at nadapa. Sakto namang nahilan niya ang isang kamay ni Kiera kaya sabay silang bumagsak. Nasa ibabaw niya si Kiera ngayon at ramdam niyang lakas ng kabog ng dibdib nito. Medyo nailang pa dahil naramdaman ni Logan ang malulusog na papaya nito kaya biglang kumislot ang anaconda niya. Bigla siyang natauhan at naitulak ito nang hindi sinasadya. Sorry, hindi ko sinasadya, wika ni Logan. Nahiya talaga siya sa pagkakatulak sa dalaga. Nakita niyang inismiran siya nito at hinila si Alden. Ahon ka na, wika ni Kiera. But mom, I wanted to finish my swimming. Pagmamaktol na wika ni Alden. Sorry na, hindi ko talaga sinasadya please. Pagsusumamo ni Logan, talaga naman kasing hindi niya sinasadyang nangyari. Kasalanan naman kasi ito ng anaconda niya at kung bakit niya ito biglang naitulak. Fine, maupo na lang muna ako dito, wika ni Kiera. Thank you, wika ni Logan. Sabay balik nila ni Alden sa swimming pool hanggang sa nakaisip naman si Logan ng kakaiba. Habang abalang kambal sa pagsiswimming, siya naman ay abala sa pagsulat ng I am sorry. Please forgive me sa may buhanginan. Naririnig niya ang bulungan ng mga kasambahay na dumaan sa harapan niya. Kitang-kita sa kanilang kilig at sana naman, ganyan na rin ang maging reaksyon ni Kiera kung sakaling makita niya ito. Sinenyasan ni Logan si Alden na lapitan ng mommy niya at kaagad naman itong sumunod. Ilang saglit lang nasa harap niya na ang dalawa at tinuro na ni Alden ang ginawa ni Logan sa sand letters. Hindi ni Logan alam kung nagustuhan ni Kiera pero sa wakas ngumiti rin ito. Okay, I forgive you. Huwag mo na lang gawin sa susunod at wala na palang kasunod. Wika nito, kasabay ng pagtaas ng kilay nito. Yes, my lady boss, pagbibirong sambit ni Logan. Dahil medyo maginaw na kaya umahon na muna sila at kumain sa table na pinaset up ni Logan. Halos puro meat ang menu nila kaya hindi siya pwede. Do you have any cooked vegetables here? Tanong ni Logan. Siguro nagtataka si Kiera kung bakit siya nagtatanong sa kasambahay. Why? Muslim ka ba? Hindi ka ba avid fans ng mga meat? Curious sa tanong ni Kiera.
Hindi, actually allergy ako sa mga meat. Sige lang, enjoy your meal. Ayos lang ako. Wika ni Logan para hindi nito mag-alala pa sa kanya. Are you sure? Pwede naman tayong magpaluto pa kung saan ka mas comfortable. Wika ni Kara at nagbabalak pang lumipat sila. Hindi na, ayos lang talaga ako. Wika ni Logan. Masaya ang kambal kaya okay na rin ako. Nang matapos silang kumain, nag-aya naman ang kambal sa ice cream. Kaya yun naman ang sunod nilang kinakain. Baka napapagod ka na ha? Pwede ka na mag-rest, wika ni Kara. Akala niya yata'y napapagod na siya. Hindi nito alam na mas malakas pa siya sa kalabaw. Hindi naman, sige lang, wala rin akong gagawin tapos na rin ang meeting ko with Mr. Montenegro. Last day ko na rin dito. Kayo ba? Wika ni Logan. I see. 3 days pa, kaso baka mag-extend kami ng kambal at ayaw pang umuwi. Sagot ni Kara. Okay lang, kung pwede lang dito na kayo araw-araw tumira, much better. Ngiti ni Logan sabay wink. Hindi pwede. Sana maintindihan mo. Pero huwag kang mag-alala, babalik na ako ng kumpanya, wika ni Kara. Napangiti na lang si Logan sapagkat araw-araw niya na rin makakasama si Kara at dahil dyan, may mas chance pa siyang ligawan ito at magawa niyang best na paliligaw para sa dalaga. After all, pangako niya sa mga anak na magiging isang masaya at buong pamilya sila. Okay, good decision. See you tomorrow. What? Tomorrow agad-agad? Gulat at nalalaking mata ni Kara sa sinabi nito. Wala naman siyang sinabi na bukas ang balik niya. Ang gusto pa nga niya mga after 2 weeks pa or more than that. Well, based on your leave, bukas nang balik mo. Kaya babalik ka na bukas sa ayaw at sa gusto mo. Aniya. Bukas na ba? Nagtatakang tanong nito at napasabunot na lang bigla. Nang maalala na Kara na oo nga na almost 2 weeks na rin na nakakalipas. Fine, pero uuwi na kami ng mga bata mamaya. Wika ni Kara at kasabay na rin ng pagpapaalam. Pwede ba magstay na muna sila sa akin kung okay lang? Hirit ni Logan at sana nga lang ay mapapayag niya ito. Pag-iisipan ko pa. Okay, mabilis sa sagot ni Kara na ikinalapad lalo ng ngiti ni Logan. Oh, bakit ka nakangiti dyan? Nothing, I'm just happy that I have more time to spend with them. Wika ni Logan. Sa bagay, pero uuwi na ako, wala akong gamit dito. Ayoko naman pumasok sa work bukas na hindi ako naka-formal or uniform man lang. At please, may pakiusap lang sana ako. Ano ba yun? Be professional and don't tell them na ikaw ang daddy ng mga anak ko at ayoko ng issue. Well, hindi ko maipapangako yan. Wika ni Logan sabay tayo tubad ng sando. Sabay dive. Sa swimming pool tuloy nang makarecover si Kara sa kanyang nakita. He's wearing a boxer short and topless. Logan, kinabukasan maaga si Kara ang pumasok sa kumpanya at maayos naman ang naging usapan nila sa setup ng kambal. Pumayag na rin siya sapagkat nakikita naman ni Kara na masayang mga anak niya pagdating ng daddy nila. Kahit naman ibigay niya lahat sa kanila, hindi pa rin ni Kara nakita yung saya nila kapag kasama ang daddy nila. Nasa loob na siya ng kumpanya at diretso sa office ni Logan. Pagpihit ni Kara na siradura, nakarinig siya ng yabag mula sa loob. Alam niya si Logan ang nasa loob. Nagulat pa siya nang bumunga dito sa kanyang harapan. Sir Logan, ang aga niyo yata ngayon na pumasok. Hindi naman nakakarating ko lang din dito. Ganun po ba? Wika ni Kara sabay lakad patungong desk niya at naupo. Inayos niya na muna ang mga gamit niya at nilinis ang computer na nalikobakan na sa ilang weeks niyang bakasyon. Kara! Napatayo siya na marinig ang pagtawag ng boss at paglakad patungo doon. Anong kailangan niyo po sir? Please brew my coffee. Thank you. Wika ni Logan kasabay na matamis ng ngiti kay Kara. Tumalikod naman si Kara kaagad para hindi nito makita ang pag-blush niya. Naglakad na siya palabas ng office at pasakay na rin ng elevator nang dumating ang mga minions na nakikipag-unahan pa talaga sa kanya sa pagpasok sa elevator. Kaya pinauna na niya ang mga ito at baka naghihingalunat at na makababa ng lobby. Pagpasok niya sa elevator, nagchichismisan ng mga ito na parang wala siya sa loob at hindi nag-e-exist para pag-usapan siya. Kung palingkera lang si Kara, kanina pa niya talaga yan pinatulan. Pagbukas ng elevator, nauna na siyang lumabas at hanggang sa lobby. Pinag-uusapan siya ng mga ito at pinaparinig pa talaga sa kanya. Hindi ni Kara sila pinansin hanggang sa dumating si Paulina, her close friends, at binati ako. Girl, nakabalik ka na pala. Welcome back here. Wika nito sabay besa-besa na nakasanayan na nilang batian noon pa. Oo girl, ngayon lang. Sagot ni Kara, mabuti na lang hindi to mausisa. Nang matapos ni Kara na magawa ang coffee ng boss, akit na sana siya nang biglang may nagsalita ulit at this time kung ano na sinabi nila. Santa Santita, nasa loob naman ng kulo, wika ni Minions 1. Oo nga girl,
Napaka-ambisyosang masyado. Akala niya kasi talaga magkakagusto sa kanya. Segunda ni Minions 2. True, boss yon. Malabong magkagusto sa kanya. Singit ni Minions 3. Kahit naririnig na sila ni Kara na natiling deadma lang siya dahil alam naman niya sa sarili niya kung ano nga ba ang totoo. Magsasalita pa sanang isa pang tsismosa nang marinig to ni Paulina. Hoy! Mga inggiterang mukhang palaka, tigil-tigilan yung kaibigan ko. Inaano ba kayo ng tao? Bakit kasalanan niya ba kung magkagusto sa kanya ang boss natin? Masama ba yon ha? Pagtatanggol nito sa kanya. Pero deadma pa rin si Kara para siyang wala sa sarili. Ano? Hindi kayo makapagsalita kasi tama ako. Muling sambit nito. This time inawat na ni Kara si Paulina at baka saan pa mapunta to at magkagulo pa kung may hindi pagkakaunawaan. Hayaan mo na sila sa kung ano pang iisipin nila sa akin. Salamat Paulina. Wika ni Kara. Wala yun Kara, what our friends are for. Kung hindi naman kita ipagtatanggol sa mga tsaka na yan, sambit nito. Tama nga bang sinabi kong English? Natatawang tanong nito. Oo, tama ka, sagot ni Kara. Natahimik naman ng mga tsismosa, lalo na may ilang truck ang sunod-sunod na dumating at tumigil sa harapan nila at bumaba ang isang lalaki. Hi girls! Bungad na bati nito. Dahil gwapong nagtanong, bigla namang singit ang 4 na minions. Yes, Pogi! Pakoros na sagot ng mga ito, tila nagpapakyut pa. Sino po sa inyong 4 si Miss Kara? Tanong nito, bigla naman tumaas ang kilay ng 4 sa narinig. Maya-may nakarinig na sila ng hagalpak ng tawa ni Paulina. Kara daw, hindi kayo, ano pahiya lang? Pang-aasar pa nitong lalo sa mga minions. At nagulat na lang si Kara nang hiklatin niyang braso ko. Siya si Kara, nakangiting sagot nito. Lumapit naman ang delivery boy at may inabot sa kanya ng isang papel na hawak nito. Pakisign na lang po ma'am, wika nito nakangiti. Kinuha naman ni Kara ang papel at pinirmahan. Salamat ma'am, tugon nito. Wala si Kara, nakamalay-malay sa nangyayari hanggang sa magsalita ito. Mga boys, pakilabas na yan lahat, sigaw nito. Kaya naman isa-isang lumabas sa mga lalaki na may dalang iba't ibang kulay ng bulaklak. May iba't ibang kulay ng bulaklak na roses, tulips, chrysanthemums, etc. Nawiwindang si Kara sa mga nangyayari. Sunod-sunod ang baba nila ng bulaklak sa harapan niya. Sandali! Awat ni Kara sa mga to. Dahil kung hindi pa sila titigil, magmumukhang flower shop ang lobby ng kumpanya, dito't malalagot siya sa manager nila. Kanino po galing ang mga to? Curious sa tanong niya. Hindi po namin alam ma'am, basta may tumawag lang sa shop namin at sinabing padala ng 4 na check, ng 4 na iba't ibang klase ng bulaklak si Miss Kara. Pagpapaliwanag nito, napahawak si Kara sa kanyang ulo. Sumakit bigla, sino ba namang tangang taong magpapadala ng ganito karaming bulaklak sa kanya at wala siyang maisip ng sandaling iyon. Kuya, pwede ba pakisabi, baka wrong address kayo? Wala naman ako maisip na magpapadala sa akin ng ganyang karaming bulaklak, wika ni Kara. Bigla naman siyang siniko ni Paulina. Hindi kaya kay Sir Rickson? Bulong nito. Siya lang kasi may kaya magpadala ng lahat ng yan, tanong ni Paulina. Bakit naman niya ako papadala ng ganyang kadami? Aba, malay ko, tanungin mo siya. Sagot nito, nakaalis na ang delivery truck at hindi ni Kara alam paano may aalisan sa namakmak na bulaklak. Malalagot siya kapag nakita niya ng manager nila. Ngayon palang sumasakit na talaga ang ulo niya. Paulina, saglit lang ha. Ikaw na munang bahalang mag-explain, may pupuntahan lang ako. Sambit ni Kara. Okay, sagot nito. Naglakad na si Kara patungong office ni Sir Logan. Duda niya na itong may gawa ng kalokohan na ito. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.